Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na ang hanap ay ang kaligtasan. Kayo na kay Yahweh umaasang tunay ang inyong pagmasdayin, ang batong malaki na inyong pinagbuhatan. Kayo ay magmasid sa mina ng batong inyong pinagmulan. Aking lilingapin ang bayang Pilipinas at lahat ng nakatira sa guhuniyon mula sa pagiging tila ilang lupain. Gagawin kong itong tulad ng hardin ng Eden. Maghahari roon ang kagalakan, may pasasalamat at pag-aawitan. Ang pagliligtas ko'y madaling darating, di na magtatagal. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Sa mga pangpangin ako'y hinihintay, ang pagliligtas ko ang inaasahan. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid sa akin makinig. Ang mga lingkod ko na ang aking batas sa puso'y naukit. Di dapat matakot sa pula ng tao, ni man lupaypay mang kung laiting kayo. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng inyong lakas. Bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Ikaw ay gumising, gising Pilipinas. Ikaw ay magbangon. Ikaw na sa saro ng puot ng Diyos ay uminom. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyong, kaya't ikaw ay susuray-suray ngayon. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, purihin ka, Panginoong Yahweh, ng buong puso ko at kaluluwa. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. 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 Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ama, maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may lalang ng langit at lupa, dagat at lahat ng mga nakikita natin at pati ang ating buhay. Mga isdang naglalakihan sa karagatan,
mga hayop na kinakain sa kalupaan, mga gulay at prutas na nagbibigay sa atin ng kalakasan, mga puno at halamang gamot na ginawa ng Diyos, tinitimpla ito ng parmasyutika upang ipamahagi sa lahat ng may karamdaman dito sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. O kay buti mo, Panginoong Yahweh, marapat lamang na kayo'y pasalamatan, kilalanin, paglingkuran, at sambahin sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob niyo sa amin dito sa bayang Pilipinas. Sa bayang Marilao, Mekawayan, Ilocos, Mindanao, Mindoro, Bicol, Metro Manila, at sa buong karatig pook at sulok at gitna ng Pilipinas. Maraming salamat po, Ama, sa aming mahal na Pangulong na si Bongbong Marcos. Bigyan niyo po siya ng kapayapaan. Ano man ang mga suliranin ang dumarating sa inyo, Ama, sa inyong anak na si Bongbong, bigyan niyo po siya ng kapahingahan. Kapahingan na mga iniisip niyang mga bagay na dumarating sa kanyang pagsubok ay kailangan niyang mapagtagumpayan. Huwag siyang makikinig sa sinasabi ng mga taong may maruming pamumuhay. Mga taong gumagawa ng mga salita na hindi naman totoo sa inyo, Pangulong Bongbong. Huwag kayong panghinaan ng loob sa mga taong ito. Ngunit ang masasabi ko sa inyo, huwag kayong magtitiwala o lalapit sa kanila upang hindi kayo mapahamak. Ang sinasabi nila ay puro na lang masasama. Ang laman ng kanilang puso ay puro nakaw sa kaba ng yaman ng bayang Pilipinas. Ano ang kanilang magagawa kung dumating na ang paghuhukom? Katulad ng umuusig sa inyo ngayon, Pangulong Bongbong. Sadya silang walang kakayanan. Dapat sa kanila ay pagbayaran nila ang kanilang ginawang kasalanan. Kung hindi interesado ang China sa Philippine Sea, hindi malayo na ibinenta na ni kaya sila ay interesado sa nangyayari ngayon. Bakit niya ibinenta iyon? Pananagutan niya yan sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ang nagsukat niyan at lahat ng mga bansa sa buong daigdig, ang Panginoong Yahweh ang lumikha niyan. Kaya pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang mabigat na kasalanan. Ibinenta niya ang lugar na yan. Kaya ang mga taong mangingisda ng ating mamamayan dito sa Pilipinas ay ganun na lamang kung kanilang insultuhin at kunin ang mga huli na kanilang nahuli sa kanilang mga bangka.
Kailangan pagbayaran niya yan. Huwag kang magtitiwala sa kapartner mo, Pangulong Bongbong Marcos. Ang nangyayari ay nangyari na at totoong ginawa. Kaya kailangan pagbayarin sila sa kanilang ginawang kasalanan. Heto ang ating Ama, buhay siya. Hindi siya natutulog. Nakikita niya ang mga taong may maruming pamumuhay. Mga taong lumalabag sa Diyos. Mga taong humuhusga o humahatol tulad na nangyayari sa inyo ngayon, Pangulong Bongbong. Hindi na dapat sila sikatan ng araw sapagkat ang kanilang puso ay puno ng makamundong kasalanan. Pagpatay, pagkainggit, at panghuhusga, panlalait ang ginagawa nila. Hindi na pamamarisa ng mga ganyang tao. Sila'y mawawala na dito sa ibabaw ng lupa para hindi na sila pamarisan ng mga taong namumuhay at ang mamumuhay pa. Maraming salamat po, Ama, kay Ginang Imelda Romualdez Marcos. Hanggang ngayon ay patuloy siyang binibigyan ng malakas na pangangatawan ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Kaya siya ay buhay hanggang ngayon. Ang layunin lang ng ating mahal na si Ginang Imelda Romualdez Marcos, maipamahagi na ang mga testamento na sinabi ng kanyang asawa na si Pangulong Ferdinand Edrelin Marcos. Pag nangyari na yan, ang mga bagay na yan, doon na siya magpapahinga na sa kasama-kasama ng ating mahal na Pangulong si Edrelin Marcos. At ang kanyang mga anak ni Ginang Imelda, si Irene, si Amy, si Bongbong, at ang kanyang mga apo. Buti sila'y mga binata na at malalaki na, yung iba siguro may mga asawa na, ay natunghayang pa ng ating mahal na si Ginang Imelda Romualdez Marcos. Ilayo niyo po sila sa kapahamakan, amanghag, amang makapangyarihan. At sa mga sakuna na nangyayari sa lansangan o maging sa himpapawid na sinasakyan na mga tao, ilayo niyo po sila, Ama, sa mga mapagsamantalang tao, mga manlalait, mga humusga, at nangungutya sa kanilang mga pangalan para yurakan lamang ang kanilang pangalan. Lahat ng mga iyan ay may hangganan, sabi ng Ama. Ang lahat ng iyan ay may katapusan. Kaya pagbabayaran nila ang lahat ng kanilang ginawa. Mga taong may mga maruming pamumuhay, lumalabag sa batas ng Diyos. Sila na rin ang gumawa ng kanilang kasalanan.
Maraming salamat po, Ama, sa walang hanggang ninyong tipan sa akin. Kung paano akong namuhay mula ng 1984 na pakikipagsapalaran ko na pagkilala sa inyong banal na pangalan. Pakikipagsapalaran sa mga nangyari at naganap sa aking buhay. Hindi ko po pinagsisisihan yun, natutuwa pa nga ako, Ama. At naririyang kayo na laging nagbabantay nung panahon noong 1984. Kayo lamang ang aking Ama at ang aking Diyos na aking kikilalanin hanggang sa ako ay sumakabilang buhay. Sinasamba ko kayo, Ama, sa pangalan, Espiritu at katotohanan, sapagkat napakalaki ng inyong kalooban para ako patawarin sa lahat ng aking karumihan. Pinatawad niyo ako, nagbalik loob ako sa inyo, at ngayon ginamit niyo ako sa gawaing ito at pagbubutihin ko naman, Ama, upang hindi ako mapahiya sa inyong mga anak. Bigyan niyo po ako ng karunungan na nagmumula sa inyo, sapagkat ang karunungan na ipinagkaloob niyo sa akin ay wala dito sa ibabaw ng lupa na gumagawa ng karunungan niyo, maliban sa akin na ipinagkaloob niyo sa akin, Ama. Kaya, Ama, napakabuti niyo. Napakabuti niyo sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa kalakasan na bagamat ako'y sa ganito ng edad. 65 years old na ako. Naroon pa rin, Ama, ang kalakasan na nagmumula na ipinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban. At sa lahat ng mga biyaya na ipinagkakaloob niyo sa aking mga anak, sa mga taong mahal ko sa buhay, sa aking mga kapatid, pamangkin, at sa lahat ng mga nasa paligid ko, Ama, hipuin mo ang kanilang mga puso upang makita nila ang gawain ito. Hindi ako pwede magpahayag sa kanila, baka sabihin nila nagmamayabang ako sa kanila. Ang mahalaga ay makita nila ang gawain ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama, ng Espiritu ng Diyos. Nabubuksan nila ang cellphone nila, makikita nila ang Anak ng Tao, TV 21. Pinindot nila, maririnig nila ang kanilang kalagayan. At masasabi nila sa kanilang sarili, dito tayo sa Anak ng Tao, sa ating Amang si Yahweh na nasa langit. Narito ang kapahingahan na matatamo natin ang pagpapatawad ng Diyos sa ating buhay. Kaya maghari nawa ang kapayapaan, pag-ibig at katarungan. Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos, ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po, Ama, sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen.
Ako'y mananalangin sa bayang Pilipinas upang matamo namin ang tagumpay sa paghahari bilang isang presidente na aming mahal na si Bongbong Marcos. Maghari nawa ang kapayapaan, kasaganahan, pagmamahalan, pagbibigayan, pagmamalasakit, pag-ibig at katarungan. Ama, bantayan niyo po at lingapin niyo po ang mga tao na namumuhay ngayon at ang mga bago pa lang isisilang. Patnubayan niyo po sila. Handog ko ang panalang ito sa bayang Pilipinas na aking lupang sinilangan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo, kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine in the kingdom, in the power, in the glory, forever and ever. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan niyo. Kayo nawa ang siyang maghari sa amin. Sundin nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa amin mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming yarap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo nyo kami sa masama. Sapagkat sa inyo ang kaharian, kapangyarihan, at ang kapurihan magpasawalang hanggan. Amen. Purihin si Yahweh, sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Anak, sino ka man at saan ka man naroroon, magtatagumpay ka, pagkat siya ay mabuti. Maraming salamat po, Ama, sa panalangin na may pasasalamat. Magmula ngayon, ang bayang Pilipinas ay uunlad
at gaganda ang mga taong naninirahan dito. Magiging masagana ang kanilang pamumuhay. Magmula sa pinakaaba, sila ay kakain na ng 3 beses sa loob ng isang araw. Tingnan nyo ang mga taong namumuhay na mga taong grasa. Nakikita nyo yan sa lansangan. Bagamat ang kinakain niyan ay yung iba ay galing sa basurahan sapagkat walang nagbibigay sa kanila. Ngunit sa mga nagbibigay sa kanila, maraming salamat po na bibigyan nyo ng pagkain ang mga taong grasa. Bakit sila nagkaganyan, mga kapatid? Bakit sila ang dungis ng kanilang mga suot, ang kanilang kalagayan? Bakit sila ganyan? Ano ang nangyari sa kanila? Sasabihin ko sa inyo kung bakit sila nagkaganyan. Ang mga taong iyan hindi naniniwala sa Diyos at nilait pa nila ang Diyos. Kaya sila binigyan ng Diyos ng walang isip para silang mga hayop na lumalakad sa daan na wala sila sa katinoan nilang isip. Binigyan sila ng kaisipan dahil sa paglait sa pangalan ng ating Amang si Yahweh na nasa langit. Nilait nila ang Diyos dahil sila hindi naniniwala. Nagsalita sila ng laban sa Diyos ng kasamaan na salita. Kaya sila nagkaganyan. Kaya huwag niyong gagawin yan, mga kapatid, mga anak. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi naman kayo inaano. Binigyan niya nga kayo ng buhay, tapos lalaitin niyo lang siya. Sapat na yung makilala natin siya. Huwag na tayong gumawa ng pagkakasala tulad ng ginawa nila. Kaya nawala ang kanilang pag-iisip para silang namumuhay na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Maraming salamat po, Ama, sa magandang umaga. Maraming salamat po sa kabutihan niyo sa akin. Ako'y magpapahayag ng salita ng Diyos dito sa bayong Pilipinas upang ang mga taong naninirahan dito sa bayong Pilipinas at sa mga naroroon na OFW makarating nawa ang mabuting balita ng kaligtasan sa inyo diyan sa mga OFW na kung saan sa ang panig ng bansa na naroroon. Ito'y handog ko para sa inyo upang kayo ay hindi hindi kayo mapahamak diyan. Patnubayan nawa kayo ng ating Amang si Yahweh. Ang kanyang mga anghel ang gagabay sa inyo diyan upang hindi kayo na mga taong ang iniisip ay lapastanganin kayo at saktan kayo. Ako'y mananalangin at ako'y magpapahayag
ng banal na salita, upang marinig ng inyong mga anak ang mabuting balita ng kaligtasan. Mapuspos nawa tayo ng habag at kapayapaan at pagkalinga ng ating amang si Yahweh na nasa langit. Siya ang ating Ama na paglilingkuran habang tayo'y nabubuhay at kung tayo'y sumakabilang buhay. Narito ang kanyang banal na salita, ang mabuting balita ng kaligtasan. Ipapahayag sa inyo ng aking mga labi ang salita ng ating Amang na nagmumula sa kanyang karunungan. Ipahayag niya ang mga bagay na darating at ipahayag niya ang kanyang banal na salita. Gamitin niyo ang aking mga labi, Ama, upang maging matagumpay ang paghahari ninyo dito sa bayang Pilipinas. Pinupuri ko po ang inyong puso, isip, karunungan, banal na espiritu, banal na kapangyarihan, malinis na pangalan, malinis na kalooban, at sa walang hanggang ninyong kadakilaan. Ang may pandinig ay makinig. Ang sabi dito sa banal na kasulatan, salitang pang-aliw sa Sion at sa bayang Pilipinas. Katapusan ng paghihirap ng bayang Pilipinas. Ang may pandinig ay makinig. Ang sabi ni Yahweh, dinggin ninyo ako, kayo na ang hanap ay ang kaligtasan. Kayo na kay Yahweh umaasang tunay, ang inyong pagmasday, ang batong malaki na inyong pinagbuhatan. Kayo ay magmasid sa mina ng batong inyong pinagmulan. Aking lilingapin ang bayang Pilipinas at lahat ng nakatira sa guho niyon, mula sa pagiging tila ilang na lupain. Gagawin ko itong tulad ng hardin ng Eden. Maghahari roon ay ang kagalakan, may pasasalamat at pag-aawitan. Ang pagliligtas ko'y madaling darating, di na magtatagal. Ako'y maghahari sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Sa mga pampangin ako'y hinihintay, ang pagliligtas ko ang inaasahan. Inyong gunitain ang nuno ninyong si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Nang aking tawagin, hindi ba't sila'y mag-asawa lamang? Nang pagpalain ko ay dumaming lubha ang lahat at angkan. Mga hinirang ko, ako'y inyong dinggin, at ikaw bansa ko, ako'y ulinigin. Aking iyahayag ang kautusan, magsisilbing tanlaw sa buong kinapal. Sa dakong itaas sa kalangitan, kayo ay tumingin. Sa dakong ibaba dito sa daigdig ay magmasid din, katulad ng aso. Itong kalangitan pawang mapaparang, at itong daigdig mawawasak naman parang kasuotan. Ang mga naroroon, lahat ng nilikhay pawang mamamatay. Ang kaligtasan ko ay pangwalang hanggang. Ang tagumpay ay ampang katapusan. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid, sa akin makinig. Ang mga lingkod ko na ang aking batas sa puso'y naukit. Di dapat matakot sa pula ng tao, ni manlupaypay man kung laitin kayo. Ikaw ay gumising, O Yahweh, at tulungan kami.
Gamitin ang kapangyarihan, iligtas mo kami tulad noong una, di ba't ikaw ang pumuksa kay Rahab ng dambuhala ng karagatan. Ang mga tinubos mo'y babalik sa bayang Pilipinas, nagsisigawan sa galak, umaawit sa tuwa. Sa kanilang mukay walang hanggang galak yaong mamamalas. At sa mga puso nila ang lungkot at hapis, mawawalang lahat. Mga taong iyang katulad ng damit, kakanin ng tanga. Ani mo ay lanang uod ang sisira. Ngunit walang hanggang at para sa lahat ang pagliligtas ko sa mga nilikha. Ikaw rin ang tumuyo sa dagat at nagpalitaw ng daan sa gitna ng tubig, kaya nakatawid ng maayos ang bayang iyong iniligtas. Sinabi ni Yahweh, ako ang nagbibigay ng iyong lakas, bakit ka matatakot sa kapwa mo tao? Mamamatay rin silang tulad ng damo. Bakit mo nilimot itong si Yahweh na lumikha sa iyo? Siya na nagladlad ninyong kalangitan, lumikha ng mundo. Bakit sa maghapon palagi kang takot sa mga nag-aalipin dahil ba sila ay galit sa iyo? Gusto kang lipulin, ang galit nila'y huwag mong pansinin. Ako nga si Yahweh, ang Panginoon mong sa iyo'y lumalang. Aking hinahalo ang pusod ng dagat, kaya umiingay. Dakilang Yahweh ang aking pangalan. Ikaw ay gumising, gising Pilipinas, ikaw ay magbangon. Ikaw nasasaro ng puot ng Diyos na uminom. Inubos mo hanggang sa masaid ang laman niyon, kaya ikaw ay susuray-suray ngayon. Di na magtatagal at ang mga bihag ay palalayain. Mabubuhay sila ng matagal at hindi magkukulang sa pagkain. Itinuro ko na upang malaman mo ang aking salita, at sa aking palad kita'y kinalinga. Ako ang nagladlad nitong kalangitan, pati-pati bayang buong daigdig, ako ang naglagay. Sabi ko sa bayang Pilipinas, ikaw ang bayang ko na aking hinirang. Sa mga anak mo'y walang kahit isa sa iyong nag-akay matapos palakihin, ni hindi ka man lang hawakan sa kamay. 2 sakuna ang dumating sa inyo, winasak ng digmaan ang inyong lupain, at nagkagutom ang mga tao. Walang isa man dumamay sa iyo. Ako'y inyong dinggin, kayong lupasay na sa matinding hirap, at waring nalasing, gayon di uminom kabatak ng alak. Ang inuming ito aking ililipat sa iyong mga kaaway na nagpataba sa inyo sa lansangan, at pagkatapos kayo'y tinapakan. Lupaypay na nakahandusay sa lansangan ang mga tao tulad nilang usa na nahuli sa bitag ng mga ngaso. Nadarama nila ang tindi ng puot ng Diyos. Ganito ang sabi ng inyong si Yahweh, ang Panginoong Diyos. Ang inyong sanggalang at tagapagtanggol, aalisin ko na ang saro ng galit sa inyong mga kamay. At magmula ngayon, di ka na iinom ng mga inuming iyan. Ang wika natin, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan. Pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, kalakasan. Katarungan, pagmamahalan, pagmamalasakit at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Amen.
Maghari nawa ang kapayapaan sa bayang Pilipinas at maging sa buong sanlibutan. Araw-araw mong ipahayag ang aking banal na salita, upang ang lahat na makakita sa gawain ito ay maligtas. Upang papurihan natin ng ating Amang si Yahweh ng buong puso at kaluluwa. Salamat po. Amen. Ito ang gawain na may pasasalamat sa Diyos, kung tayo'y mananalangin at hihingi sa banal niyang pangalan. Masasabi natin sa ating mga labi, maraming salamat po sa maganda ninyong kalooban. Mga anak, mga kapatid, kung mananalangin tayo sa Diyos, sabihin natin, sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, iwika natin sa ating mga labi ang 7 amin at manalangin tayo ng 3 Ama namin bago matulog. At paggising ng umaga, 4 na Ama namin. Kailangan may sound. Pag kayo'y nananalangin at inaantok-antok kayo, gisingin ninyo ang inyong diwa upang hindi kayo habulin ng antok na nasa inyong mga mata. Kailangan bukas ang ating isip, puso at kalooban upang dumaloy ang kanyang kapangyarihan kung karamdaman kung anumang pagsubok ay agad niyang ipagkaloob sa inyo upang inyong mapagtagumpayan. Huwag kayong mahihiya sa ating Amang nasa langit sapagkat ang ginagawa ninyo ang nakalulugot sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, magulang, mga mahal na kaibigan, magbalik loob tayo sa ating Amang nasa langit. Sapagkat iyan ang ipinahayag ng inyong puso, isip at kalooban. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban, patuloy po ninyong kahabagan at patawarin ang lahat ng tumatawag sa inyong banal na pangalan. Amang Yahweh, Ama ko, iyan ang kanyang pangalan. Sa lahat ng nakakita ng bidyong ito, mag-like, comment, and share at mag-subscribe po tayo. Para ang susunod na video ay agad ninyong mapanood, i-share natin ito sa ating mga mahal na kaibigan, kakilala, sa ating mother, father, sister, and brother, upang sila man ay makasamba sa ating Diyos na buhay. Para ang pagpapala at biyaya sa loob ng inyong tahanan sumagana, siksik liglig umaapaw pa. Ito ang gawain ng ating Ama na may pasasalamat sa Diyos. Halina mga kapatid, lumakad tayo sa liwanag na patungo sa ating Amang nasa langit, sapagkat siya ang pinagmumulan ng lahat ng ating pangangailangan. Biyaya sa araw-araw, pag-asa, pagmamahal, kapatawaran at katarungan, pag-ibig at pagtatagumpay ngayon at magpakailanman. Binabasbasan ko kayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Ama, mahal na mahal po namin kayo, kayo ang aming Diyos ang maghahari sa bayang Pilipinas. Salamat po Ama sa maganda ninyong kalooban at sa walang hanggang ninyong pag-ibig at pag-iingat sa amin. Salamat po. Amen.